Happy Saturday morning, everyone. Good morning! Good morning! Good morning, friends! Good Hello, morning. good morning Tagal na po. wala. Yes, good morning po. Kamusta ba dyan sa... Ayan, Sa bahay. sobrang init, grabe. Oo nga. Grabe. Summer na, Miss Ana. Oo, grabe, sobra. Anyway, magpapalitan tayo ng mga opinion, views, at saka ideas tungkol dito sa topic natin na Nakamamatay daw ng baboy kapag nakain ang ipa na bedding sa kanyang kulungan. hindi kasi marami laging nagsasabi kahit dun sa Facebook natin, di ba? Na yung ipa daw na kung nakakasama sa baboy nila, scouring, iba namamatay, nasisira daw yung bituka. So, malaking issue yun eh. But then, ako nung nag-uumpisa ako noong una, no, natatandaan niyo ba yung, balikan lang natin, yung Korean technology. Yes. Yes. Yung Korean technology kasi na naging interested ako doon. Siyempre, ang laging problema yung yung dumi ng baboy, yung amoy, Yes. So, at least they were doing something. So, doon sa hindi nakakaalam, yung nakakaalam, hindi doon sa hindi ho nakakaalam. Yung Korean technology, may isa kayong patabaing baboy. Ang dapat na space noon is 1 cubic meter. Ibig sabihin, 1 metro ang lalim, 1 metro ang lapad, 1 metro ang, length? Haba. Height and width. Haba. Ayan. Huhukayin nyo yun. So, yung huhukayin yung 1 metro na yon, 1 cubic meter na yon, maglalagay kayo doon ng lupa, maglalagay din kayo ng yung charcoal. Yes. Ano ba tawag sa uling. Tapos maglalagay kayo ng ipa. Tapos ang alam ko diyan, yung hindi ko lang alam kung doon sa uling o doon sa lupa ihahalo yung asin. Lalagay niyo pa ng asin yan. Okay? Tapos may layers yan. Tapos every month yata papalitan niyo yung ipa sa ibabaw. Okay? Hindi ko lang alam yung sukat nun. But then, of course, sa akin kasi, ginawa ko yan. Sa totoo, ginawa ko. Then, yung 10 patabaing baboy, 10 cubic meters yun. Talagang nagpahukay ako. Gumastos ako noon, nilagay ko. Pero nung bandang huli, napansin ko, yung mataas yung ammonia. Kahit ako, sumasakit yung mata ko eh. Yes. Tapos, ang nakita ko doon sa baboy, nagkakameron siya ng respiratory problem. So, of course, dahil hindi ako knowledgeable dyan, nagtanong ako doon sa iba-ibang, yung marunong dyan. In fact, meron tayong kakilala at nadidinig nyo rin yan. Talaga yan ang yung advocacy niya na nagtuturo siya na taga Davao yon. Nagtuturo siya ho niyan. Yun pala, kailangan din pa sprayan natin yan twice a week ng probiotic para wag masyadong mangamoy. So hanggang pumunta din ako ng Davao, yung isang kaibigan natin na doktor yon, veterinaryo, malaki yung baboyan niya. So nakita ko din yon. Kaya lang nakita ko doon sa isang bawa yung 100 square meters na meron nun. Ang baboy na nakita ko lang doon, parang apat na lang, may mga sakit nga, ganun. Tapos hindi ako makalapit dahil sobrang sakit sa mata gawa ng ammonia. Mataas. So, sabi ko, parang hindi ata. So, but then, hindi ko nag-observe ako to gain more knowledge and observation. So, ang ginawa ko, yung sa akin, bumalik ulit ako dito sa Manila, yung experimental farm ko, ino-observe ko. So, ganun din lang na until finally, siguro mga ilang buwan lang niya to, hinukay ko. Tapos nung hinukay ko, napansin ko yung sa ipa, yung hindi rin naman nakapenetrate sa ilalim yung yung ihi. Yung ihi, yes. Na iipon lang siya dun sa So, sabi ko, there is something wrong dito po na. O maari yung climate natin, iba yung climate sa maaring in Korea, it works, but not here kasi mainit sa atin, doon malamig. Diba? So, ayun, at yun namang mga napansin ko nandun sa akin, yung mga baboy ko naman, wala naman. Siyempre,
yung kainan nila, ang ginawa ko noon, yung kainan, at nakikita nyo rin sa YouTube yan, inihiwalay yung kainan, inilabas ko doon sa pen para hindi pumunta yung kumalat yung pagkain doon sa ipa. Pati yung drinker niya, inilabas ko rin para hindi mabasa yung ipa. So, yun. So, I keep on observing. So, naging successful naman, kaya lang, dumating yung time na talagang yung halimbawa, yung capacity siguro yung cubicle na yun, yung mga siguro mga 4 lang supposed to be ang baboy, nilagyan ko ng 7. So, okay naman ang laki, ganyan, komportable. Kaya lang, syempre, ihi ng ihi yan, nabasa agad yung ipa. So, bili ulit ako na pa. Sabi ko, masyadong magastos pag bili ako ng bili. Ginawa ko, pinatuyo ko na lang yon, yung ipa na yon. So, nung pinatuyo ko yon, naglagay akong panibago, yung dumi, naandun lang siya. Na-observe ko, yung dumi. Kasi ang logic ko noon kasi, kaya pinuntang ko rin, kung naisip ko lang, kung yung baboy dudumi doon sa ipa, di maglalaro yan. Yung dumi nila, mababalutan ng ipa yun eh. Parang breadings. So, eventually, madidehydrate yun, magiging malto. Pag miski mahigaan nila yung kumatsakatan yung baboy, hihiga, magkakameron din ng kote yung katawan nila, di ba? Madadala ulit yung dumi. Di ba? So, as expected, within 1 week, yung dumi nila, nagiging dehydrate. Pag nahigaan ng baboy, na bumabalik sila sa dust. Kasi napansin ko nga pag nahigaan ng baboy, yung dehydrated niya, yung parang may nagre-release siya ng inert gas, tapos babalik sa dust, yung sumasama sa hangin ko yung powder. So, sa totoo, kaya wala rin ako nakukuha doon. Kung meron mang konting-konti, yun. Hanggang doon muna ikikwento ko kasi para wag tayong mabitin as we go along, itutuloy ko yon. Yes. Okay? Kayo, ano naman ninyo dyan? Yes, kasi mula doon sa ating topic, doon sa title na yan, ang tanong nga ba yun ngang tanong kung kinakain nga ba? Diba? Kasi, ang tinatanong kung nakamamatay ang tanong muna, kumakain ba sila ng ipa talaga? Diba? Kasi karanasan ng iba nating kababayan na gumagamit ng ipa is, nakikita nila parang sinusungkal. Ninungod mo. Pero sa aming karanasan, hindi yun kinakain, kundi talagang routine habit yun no? ng baboy na talagang susungkalin niya yun. So, pag nakita sa may nguso yung ipa na dumikit, akala kinain. But then, kung sakali man, sa aking opinion, yun man halimbawa, biik yung magsubo nun, halimbawa lang. Halimbawa, talagang nagugutom na siya dahil napapabayaan siya, no? Maaaring hindi naman siguro makasama kung kaunti lang at sa tingin ko naman, hindi naman talaga niya kakainin yun dahil alam niya makakabuti sa kanya. Sa akin, sa opinion ko, based dun sa akin hindi kinakain ng baboy. Kasi ang baboy naman, alam niya kung ano yung pagkain na pwede sa kanya at ano yung hindi. At saka once na kinain niya kasi yan, medyo iba sa pakiramdam ng baboy kasi medyo makati sa lalamunan yan. So, hindi niya kakainin yan, iluluwa niya. At saka ang ipa kasi, kaya maganda din siyang beddings dun sa ating mga baboy. Kasi nga yung baboy, may mga natural behavior yan na yun nga, nagsusungkal sila. Pag nasusungkal sila, so parang nagiging masigla sila. Parang laro na sa kanila yun na na-exercise sila. Oo. So, kumbaga, mamaya babanggitin natin mga partners, yung mga advantages kung bakit maganda mga friends na gumamit po ng ipa as beddings. Miss Annie, may ako, no? Kasi sa ibang probinsya, may magkakaiba sila na understanding sa ipa. We have to be clarify natin yon. So, ang ipa kasi, katulad sa Mindoro, ang ipa, pwedeng ipakain sa baboy. So, what actually, kung yung sinasabi natin is yung balat ng palay, yun yung rice hull. So, make it clear lang muna sa mga tao, baka pumalito sila dahil magkakaiba tayo ng understanding sa mga... Rice hull, raw rice hull, which is the husk of the palay. Sa Mindoro kasi pag sinabi nilang ipa, bumili ka doon ng ipa na means darak po yun. Parang rice bran, darak. No. Ang pinag-usapan natin po dito, mga kaibigan, ay beddings na rice hull, yung balat po ng ipa. Husk. Pero ano yung sinasabi mo na yung ipa sa Mindoro, pinakakain sa baboy? Iyon ba yun? Yung darak po. Kasi ang tawag po sa amin sa Mindoro is ipa. Dapat, mula ngayon, kurikin nyo taga Mindoro, ipa,
hindi katulad ni Bingbing. Alam niya na Makati sa lalamunan yung ipa. Ibig sabihin, nakakain na siya. That's why we have to make a the clarification Rizal. with the word. Kasi nga po, ang iba-iba tayo ng pang-intindi sa Oo, sinasabing may ipa tawag. per probinsya or per location. So sa amin, ang ipa is pwedeng Yes. ipakain. Totoo That's why I naman. make a clarification po. Totoo. So sa Mindoro, ang ipa ho, yun yung darak, D1. Yes. Yes. Kumbaga So- sa Pampanga, yung itlog, hebon. Oo, doon. Hebon na. So nililinaw na po natin yung tama si Miss Luz, na ang pinag-usapan po natin dito na ginagamit na beddings o sapin sa kulungan ay yun pong husk o pinakabalot, balat ng palay. Yes. Opo. So, tanungin naman natin si Miss Ana. Ano Oo, ang yes po. tingin mo naman, partner, doon sa sinasabi nila, kinakain ba yan o nakakain ba yan? Sa palagay ko, kasi nga yung sinabi mo, Miss Anit, sa totoo talaga, pag napapabayaan, pag ang beddings natin ay ipa, hindi pwedeng hindi makakakain yung mga baboy natin, lalo yung malalaki. Kasi syempre, mabilis siyang magutom. So, ang way lang nila na makakuha ng pagkain is yung beddings. Pero, hindi naman po talaga siya nakakamatay. Dahil, kumakain man po yan, maaaring hindi kasi siya nadadigest. Yung po yung tandaan natin, hindi talaga po pakain ng rice hull. Yan po, kung kinakain man, ay idudumi din po nila yan kasi hindi po siya nadadigest kasi mataas po yung fiber niyan. So, yung thinking ng iba, pag iba, pwedeng pakain. Yun nga yung nag-i-inquire sa atin na yun daw ang pinapakain nila. Sabi ko, sa dami naman po, ba't hindi yung darak na lang ipakain nyo, wag ho yung balat? Ayun. Kasi, malinaw. kasi mas masustansya, although na merong konting sustansya po yung ating rice hull, pero most of the nutrient na makukuha doon is fiber na hindi natutunaw agad-agad ng mga baboy. Ayun ang minsan ikinasasanhi po ng diarrhea doon sa ating mga alaga. Ayun po, pero definitely hindi ho nakakamatay. Hindi, at Yes. saka isa pa, kung yung ipa kinakain ng baboy, yung bedding, ubos na yun, kakainin nila yun eh. Diba? Tsaka isa pa, yung ipa kasi may pagkasiliko niyan, talagang hindi yan. Kung let's say, parang tayo, pag kumain tayo ng isda, pag may tinik, nilalabas natin, nakakapangit. Maaring yung baboy, ganun din ang ginagawa na akala na lang natin na kinain nila, pero maaring inilalabas. Pansinin niyo yung bibig niya, di ba maraming laway bumubula yan. Yes. Maaring segregate din nila yon, di ba? Pero maaring may nakakain silang konti, pero hindi talaga. Hindi talaga pagkain po yan. Ngayon, ang tanong na susunod Minsan, sementado na ang sahig ng kulungan. Bakit nagsasuggest pa ng paglalagay ng ipa? Bakit nga ba? So, diyan natin makikita ngayon, mga kaibigan, kung ano ang purpose. Ba't yung ibang kulungan na nakikita po natin sa babuyan, naglalagay pa ng ipa. Sabi ng iba, magastos naman yan. Pwede na unsaig na semento. Ako, personally, ito yung maganda yung may simiento, tapos lagyan nyo na ipa. Compared yung lupa, tapos nalagay nyo ipa. Ito ho, talagang actual na to yun. Meron kasi section kami doon na hindi ko nilagyan ng simiento yon. So, yung lupa, nilagyan namin ng ipa. So, okay naman yung mga baboy. Sabi ko doon sa caretaker, huwag mong papaliguan yan kasi hindi tayo nagpapaligo ng baboy saka hindi naman nangamoy. Minsan bumabalik, bakit basa yung ipa? Hindi kumikibo. Yung palang ginagawa, pinapaliguan kasi naiinitan daw. Di nangyari ngayon. Siyempre, di ba may mga dumi yan, tapos yung aerobic bacteria, tapos yung soil. Lumusot ngayon doon sa lupa. Tapos nang lumusot doon sa lupa, nagkameron ngayon ng earthworm. Umabot sa lupa. Ilalim. Umabot. So, hanggang yung earthworm, yung mga bulate, lumalabas kinakain ngayon ng baboy. Nung kinain ng baboy, siyempre may mga itlog yun, pumunta sa liver. Abay, pabenta na naging bato pa namamatay yung baboy. Nagtataka ako. So, nung kinonsult din namin sa vet, of course, sila mas naalam na, ni-inspection nila, yung liver, merong bulate. Yun na ikinamatay. Ayun. So, yung sa simyento na kaganda na, unang-una, maibla-block mo yon. Pero noon, hindi ko naisip yan. Ang naisip ko, it's more of
kailangan makulik yung yung ihi. Kasi pag may atopy, yung ihi nila iba na magandang na fertilizer, ammonia na yon. Tapos kung makukuha ang baba pagka bagsak ng dumi ng baboy, gusto mo, daspanin mo na agad, ilagay mo sa sako, sa halaman, pwede na yon. Magagamit mo right there and then. So gusto ko makulag yung kasi nga yung ammonia content. So kaya ko sinimiento. Tapos ang naging problema ko noon, yun nga, pag magpapala pa ako, nakita ko yung baboy, yung nagbubungkal yun, nagsusungkal ng muso nila. Sabi ko, bakit kaya hindi na lang bawasan ko yung height, no? So, yung lalim nakalimutan ko ano yung lalim ng ipan nun eh. But then, ginawa ko na lang sabi ko, kung mga 18 inches, siguro hindi na to mahihirapan yung bungkalin. Yun. So, ginawa ko, yun nga. So, makikita ko sila, pag umihi sila, bungkal, mahahalo yung yung ihi, pati yung dumi. Naging wala akong problema noon. So, ang nabantayan ko na lang doon, yung pagkain, at saka yung inumin. At saka isa pa, kung masusunod lang yung yung square meter, tapos may ipa na gano'n, tapos isang baboy lang. Siguro, miski mga 1 year o 1.5 year, hindi kayo magpapalit ng ipa eh. Kasi kaya niya i-accommodate yung ihi niya, yung Yes. Yun. Actually po, mayroon tayong actual experiment na ginawa sa farm natin, di ba? So, pwede po nating bahagi sa kanila yun. Ito yung binabanggit ni Sir WBA, yung naririnig nyo pong boses para doon sa mga bago nating viewers dito sa Farmer's Talk. Naririnig yung boses ng lalaki, siya po si Sir WBA. And he's talking about the experiment done doon sa Bayan-Bayanan Farm, Laguna, San Pedro, Laguna. So, on your screen, bagamat maliliit po yan, pero papaliwanag natin yung mga observations na nangyari doon sa actual experiment. Yun nabanggit nga po ni Sir WBA. Yan. So, sa 8 inches na ipa, hindi agad nasa-saturate ng ihi. Maski 1 year, di nagpapalit ng up to 1 to 5 years. At kaya pang tumagal ng 3 years bago inilabas na pinatuyo sa hangin at pagkatapos ay ibinalik sa kulungan para magamit uli na beddings usapin. Nagdadagdag lang ng bagong ipa sa katagalan kapag bumababa na. So in short, nung panahon na tayo nag-experiment, mas tipid. Mas malaking katipiran kasi pwede mong i-recycle. Once na hindi pa talaga totally siya, tawag dito na pipino, pwede mo lang hanguin tapos i-dry ulit, then gamitin ulit after. Ibalik. Yes. So, ang laking tipid nun. At saka kapag kayo nga, nakita natin na medyo bumababa na rin, so pwede naman na magdagdag na lang tayo ng panibago. Yes, pwede. So, we will compare this, mga kaibigan, sa traditional na ginagawa natin para ma-correct at mas makinabang tayo sa pag-aalaga. Miss Ana, doon po sa experiment natin doon sa Bayan-Bayanan Demo Farm na naglagay tayo ng beddings na ipa. Ano pa po yung mga naobserbahan natin na naging advantageous? Ayun, ang advantage nito, napakatipid sa tubig. Kasi hindi mo na kailangan paliguan yung mga baboy. So, ang gamit lang ng tubig is yung painom nila. So, hindi, tipid ka na sa tubig, lalo na ngayon, medyo mataas ang tubig ngayon. So, ayun yung isang observation natin. At saka hindi matrabaho. Hindi mo na kailangan pang laging dadakutin yung kanilang dumi kasi yung dumi, nakukoat na ng rice hull. Tapos after a day, mag-evaporate na yan para na lang siyang lupa na pwede natin gawin as pataba sa ating mga halaman. Tsaka idagdag ko pa rin dyan, Ana, yung observation ko, doon maraming against na sa ginawa ko. Sa ipa, kasi sabi nila, mainit yung ipa, magkaka-problema yung baboy. Kasi nga, kita mo yung yelo, pag inilagay mo yan, hindi natutunaw. Yung itlog, ilagay mo, mapipisa, mainit yan. Pero, nung actual kami nung ginawa namin, napansin namin yung baboy, miski anong init, hindi yung ginagawa na ibinabaon nila yung katawan doon sa doon sa ipa. Sa ipa. So, nagtataon. Ginawa ko, pumunta ako doon, nagkubad ako ng sapatos, pati medyas, kasi nagme-medyas ako noon. So, pumunta ako doon. Inilubog ko ngayon yung paa ko doon sa ipa. Opo. So, nung inilubog ko, malamig. So, ibig sabihin, yung technology, meron pa siyang nagawa doon na imbis na maging mainit, naging malamig yung
yung kaloob-looban ng iba. So yung mga baboy nagsisiksikan doon. Na binabaon nilang katawan na doon, lalo yung pag-summer. Yes. Binabaon nilang katawan doon. Basta kain, tulog lang sila. Yung mabilis lumaki. Correct. Okay. So, ito pa po yung naobserbahan natin doon sa ginawa nating experiment na nilagyan ng bedding sa ipa. Hindi matrabaho, hindi magastos, hindi ma-access sa oras at hindi rin nangangamoy dahil naka-technology. Wala pang wastewater discharge. Oo. Miss Ana, bakit hindi nagkaroon ng wastewater discharge? Ayun po, kasi yung design kasi ng ating kulungan, may klebe yan eh. So, lahat ng mga urine doon, yung mga liquid doon, nasasala or pumupunta doon sa gilid. Dahil nakaklebe yung semento. Oo, opo. Ayan. So, may kanal doon kung nilagyan natin ng nipple drinker. So, yung tipong maabot lang nila yung nipple drinker. So, kung may tutulo man, diretso doon sa may kanal, sa labas po ng kulungan nakadesign yung ating nipple drinker. At saka isa pang ginawa natin dyan, yung, di ba normally ang nipple drinker, diretso din sa pipe, ano? Opo. Yung nga pala, advice lang natin sa mga netizen natin, pagka meron kayong nipple drinker, huwag nyong itatap yan doon sa drum na kinukunan nyo rin ng inumin. Kasi yung bacteria pwedeng bumalik yan, tapos pag mapunta sa inyo, kailangan meron silang separate. So, ang ginawa natin, di ba normally, yung nipple drinker ng ibang piggery, pag prines mo yung pinya, tumisirit yung tubig, no? Opo. Eh, yung baboy, laro ng laro. Di tulong ng tulad dito lang, ano? Tubig. Ang ginawa ko doon, before that nipple drinker, naglagay ako ng bag, kinontrol ko yung tubig. Kasi napansin ko doon sa baboy, matalino yan eh. Pag konti lang yung tubig na lumalabas, sinisip-sip nila parang straw. O di, ganun ang ginawa ko. So, nakaka-save ako. So, banayad lang ang pressure. O, yung baboy, pag prines mo yung nipple, yung pinya, meron lang tumutulong yung tama lang na tubig. Na, yun, na sisip-sipin nila, ganyan. Tapos, kung maglalaro sila, maiinis eh. Kukunti lang yung tubig eh. Aalis, babaon na lang sa ipa. Marunong mainis yan eh. So, ibig lang sabihin, yung pong nipple drinker na siyang iniinuman ng baboy, hindi tumutulo sa loob ng beddings. Hindi. So, kayo nang bahala, no, mga friends, na magdisenyo ng inyo-inyong style. Yung iba, naglalagay ng parang malaimbudo na sahod. Yes. Tapos, may tubo palabas. Eh, kayo naman, gusto nyong gawin yung ginawa ng Team Atubi na naka-install sa labas. Pero, paano niya naabot yun? Naglalagay ng rampa. No? Okay. Singit ko lang to, no? Yes, sir. Mr. Marlon Kokila, di po totoo. Nagbaboy, walang amuyan din ako nun. Hindi ko po makuha yung ibig sabihin. Ano nyo pa rin. Ang point natin, more details. Yeah, more details. Para masagot namin. At may share natin. May maligay doon sa ano. Kasi kami, ginawa po namin yan. Kaya namin sinishare. Okay. Yan. Mabanggit ko lang din dun sa hindi magastos kasi naka-emphasize na hindi magastos. Hindi siya magastos kasi hindi na tayo laging nagpapaligo. So, tipid tayo dun sa tubig. At saka kapag kayong kulungan kasi is laging binabasa, so nagkukos din niya ng bacteria. Kapag laging basa yung sahig natin, nagkakaroon ng bacteria na nagkakasakit yung ating mga biik ng pneumonia, inuubo, sinisipon. So, wala tayong mga kailangang gamot na bilhin para hindi tayo magastusan dun sa ating mga biik or baboy. And we have more time. Kung mayroon pa tayong ibang ginagawa, hindi tayo nakatutok lagi doon. Hindi tayo mag-aalala na madumi na yung baboy natin. Hindi tayo mag-aalala na yung dumi at saka nagsama na maliligo sila. So, makakagawa tayo ng bagay na gusto nating gawin. Wala ako. Yes. So, ito pong ipa, we advise from our side, Team Atubi, na sementado, inuulit lang po natin para sa mga late viewers, sementadong ilalim, hindi lupa. Hanggat mari po, yun ang aming rekomendasyon. And then, nakaklebe siya. Doon sa klebe na yun, may nag-aabang na papuntang palabas, drainage. And then, sa ibabaw po, ilang kapal ng ipa ang ating nirekomenda base sa ating experiment. Actually, ginawa ko lang dati 18 yun. Ni-reduce ko ng 12, tapos 8 inches. Yung kayang-kaya lang. And we also do 1 meter, di ba, na kapal? Yung kapal nun. Also, experiment yun no? Ano yun, ay hindi ko na i-recommend yun. Una, hindi makapenetrate dun sa gitna ng 1 meter yun. Correct. Tapos,
huhukayin mo yon, very costly. In fact, yung mga existing yung mga babuyan dyan na nakasimi, yan mismo, pwede na yan eh. Yung, halimbawa, mga 8 inches na ipan na lang ang beddings nyo, kung aapaw, dagdagan nyo na lang ng plywood sa gilid, ganyan. Kumbaga, at this point in time, you have to be very resourceful and creative. Yes. Ayun, tapos kung makakatalon sila, dahil yung baboy, baka tumalon, didagdagan nyo naman sa itaas na, miski kawayan na lang para hindi sila makatalon. Ganun lang po. Tapos yung kainan, ilagay nyo sa labas. Parang poultry. Tapos yung inumin din, yung isang drinker lang nilagay doon sa labas din para wag mabasa yung drinker. O kaya minsan yung drinker, inilalapit ko doon sa pinakabutas ng flooring. Para kung yung tubig na, doon na lang. Yes. Yan. So, panang okay din naman ho yan. Kaya lang, ang problema namin na nakita dyan, nagre-retain siya ng moisture ng tubig. Mas madaling very prone sa mga bacteria. Unlike yung ipa kasi, kung mabasa siya, natutuyo agad. Oo. Yun. Actually, mga partners, Miss Ana, si Miss Ana na online natin, baka sabihin nyo, hinahanap niyo si Miss Ana dito. Okay, so, actually, internationally speaking, nag-experiment po ang iba't ibang bansa dyan. Using rice straw, kung ano yun, ang mga katulad niyan, wood shavings, sodas, at saka rice hull. Lumabas na bawat isa kasi in-experiment nila yan. Yung sinasabi ni Sir WBA na nagre-retain ng moisture, that's, naobserbahan nila yan sa sodas at saka sa wood shavings. More sa wood shavings. Yes. Pero po nga pangalawa, second place ang sodas. And then dun sa rice hull, nakita nila na mas mabilis na mawala ang walang retention ng water. So anong advantage noon? Kung madaling mag-volatilize, 'di ba, ang ganong moisture or wetness, ibig sabihin hindi masyadong mapipinsala yung hayop ng ammonia. Kung merong ammonia na doon sa dumi na inilalabas niya at ihi. So that's advantageous, komportable yung baboy. Yes, 'di ba? At hindi pa nababasa lagi yung katawan niya. Yeah. Tsaka isang naging problema natin, nung araw, problema na magsasaka kung saan dadalhin niyang ipa. Sinusunog nila, pag nagtapon sila, sisitahin ng mga tao, huwag kang magtapon dyan ng ipa. Ngayon na nagawaan natin ng paraan kung saan gagamitin, napakamahal naman ng isang sakong ipa. Ay, grabe ngayon. Parang mas mahal pa sa mais. Yes, pakita natin to. Ito po, actual po yan, kahapon lang yan. Ang mga nakapost dyan, 500 grams, 30 pesos. 500 grams lang, kalahating kilo. Oo. And then, isang sako, merong 50 pesos, may 80, may 60. At hindi ka pa pwedeng kumuha ng hindi maramihan. So, talaga naging money-making na rin to. At talagang okay naman sa panig nung iba na pwedeng kumita. Oo. Pero, wag ko kayo mag-alala. Miskin nagmahal pa rin yan, computein nyo yun. Kasi yung rice na ipa. Yes. Yan ay magagamit nyo ng 1 taon o 1 kalahating taon. Depende. Papalitan nyo lang yan kapag napilo na. Yung sinasabi namin, yung nirecommend namin, nagawa namin yan, yung pagkain kasi, tsaka yung pagkain ng baboy, may atopy kasi yun. Yes. So, kaya nagano, unang-una, hindi na masyadong mabaho yun, wala nang pagkain yung bacteria. Kaya yung dumi niya, wala nang undigested protein. Kaya talaga halos wala yung mga problemang yung amoy, yung mga langa, wala yan. At yung hahanapin yung dumi, magtataka kayo, 1 taon na, wala pa rin kayong makuha ng dumi. Not unless, pag bagsak, kunin nyo na agad. Otherwise, babalik ko sa environment yan. Yun lang ang pwede ko sabihin sa inyo. Kasi yung technology ho, based on my research, nung nagtatako bakit ganun, pagka within a week, pag na-dehydrate na yung dumi ng baboy, pag hinigan, mag-crack-crash, marirelease yan in terms of inert gas, sasama ulit sa It is because of the potentials. Yes. That attracted that goes again with the particles dun sa sa air. So kaya makikita nyo yung halos wala kayong makuha dun na dumi. Not unless yung may maiiwan lang, yung nadurog na konti, yun makukuha nyo. Pero it will take years, mga 1 year bago nyo, pag nadurog na yung ipa, yung nangitim na, yun yung the best na gawin yung ihalin nyo sa soil
magandang fertilizer yun. So, doon sa nabanggit ni Sir WBA, dugtungan pa natin lalo na very wise na gumamit ng IPA. Option po kayo at least, hindi naman natin ipinagpipilitan to. Yeah. Pinag-uusapan natin to kasi bakit marami nag-aalaga ng baboy na may bedding sa IPA. Yes. So, tignan nga natin kahit mahal ang isang sako ng IPA kung wise pa rin na gumamit nito. Ito yung example computation natin. Sa paggamit ng rice hull o as beddings na makakagamit ka ng 8 hanggang 10 sako sa bawat metro kwadrado. So, square meter. meron tayo ditong computation. Halimbawa na lang, 10 na. Yan, halimbawa, 10 sako per square meter. Tapos, ang Per head natin. Tapos, ang price ng ating IPA is 50 pesos per kilo. So, Ganyan na Per baka- sack, per sack per yan. sack. Per sack po yan, per sack. Ang- Yeah. Tapos Ayan. i-divide mo siya ng 365 days. Ang kalalabasan, So, 1.36 per day gasto sa bedding. Okay. Ngayon, bakit nakakamenos yan? Di kwentahin nyo, magkano nagagastos yung tubig araw-araw. Ako ganito. Di ba? 1 peso and 36 centavos per day ang gastos sa bedding. Kung meron akong boy na binabayaran akong sweldo, o ako na naglilinis, yung tubig ko nagagastusin, boy na lang, yung tubig nagagastusin niya, yung kuryente, magkano na yon? Plus yung araw niya pa. Opo. day. Tapos, ilang minuto niya gagawin yon para malinis. Yes. Okay? Tapos maglalagay siya ng pagkain, ng tubig. Okay? Samantalang kung nakaipa ka, yun lang gaso, titingnan mo na lang, meron pa ba siyang tubig? Kung may automatic drinker ka naman, wala, titingnan mo lang yun meron pang tubig. Sigurado naman laging meron yan. Yung pagkain, pwede kang gumawa ng semi-automatic na feeder kasi kung patay, ad libitum, o kung wala, yung conventional na dagdag ka. Pagka nalagyan ng pagkain niya, pwede na siyang umalis, mapagawa mo ng ibang gawain sa bahay. So, hindi bantayin. Yes. At wag din, Pwede siyang manood ng sine. Yes. wag naman, may oras ng trabaho. Kasi nasabi kasi naka-lockdown ngayon. At wag din natin kakalimutan, kahit may gastos tayo na 1.36 per day, after natin mapakinabangan yung IPA, pwede nating ibenta yung naging IPA. beddings natin. Kasi As pwede compost. siyang, pwede mo siyang gamitin sa Vermicompost. Yes, pagkain yun. Pwede sa Oo. pang-fertilizer, sa mga halaman, sa kung saan nyo gustong gamitin. Pwede nyo gamitin yun. Hindi ko muna ibebenta. Halimbawa, 4 months porn, bibili na naman ako iPad. Hindi, oo. Gagamitin ko muna. Hindi, Hindi, kaya yung nga. sinasabi ko po, pag tapos na. Kasi Pwede yung sa Team A to B, sa karanasan po natin, actual, inabot tayo na merong 1 year bago Yes. tayo nagpalit. Yes. Merong 3 years 3 the years. maximum na hindi pa nag-aalis ng dumi yung binabanggit ni Sir WBA. So, dito nakikita nyo na hindi natin ginagawa yung pagka-harvest tapon ng IPA. Ay, gastos ho talaga Oo, yun. yes. So, you can use that hanggang sa ilang beses, hanggang sa mapansin nyo na saturated na. So, ilabas nyo, ibilad nyo, and then ibalik nyo. Ngayon, kung bumaba yung kapal niya, didagdagan nyo lang. Yun lang po ang ginagawa namin. Basta pag nakita nyo na para na siyang lupa, yung parang Yes. medyo pinong-pino na talaga siya, that's good for fertilizer Ay, na. yes po. At Si Miss Ana, makasabat din po yes. ako. Ito po, yung sabi ni Sir Carlito Camacho, Opo. matipid pa din po at konting trabaho basta susundin ang tamang sukat. Huwag overcrowded kasi magdulusak talaga. Yung iba, 1 year ko nang nagagamit, inaalis ko lang yung ibabaw at pinatutuyo tapos balik ulit pagkatuyo. Tama yun, Yun, Sir oo. Carlito. Ayan, oo. Si Sir Carlito Camacho po yan. Oo. Meron akong isip po, dito, sabi ni Sir Marlon Sobrevilla, actually, pwedeng ipakain yung IPA. Sa ibang millers, dinudurog nila yung IPA, yung risal, kasing pino ng darak at i-mix din sa darak. So, kumbaga, ginagawa, sabi nga ni Miss Ana kanina, di ba, may nutritional value na konti yon. So, parang naging filler siya. Tanungin natin si Miss Ana, how do you react dun sa message na yun? Sa akin, bakit ba tayo Bilang nutritionist. kukuha pa ng kasi mataas ang fiber eh. Mm-mm. So, okay, yun ang pinapakain nila. Bakit pa natin gagamitin yun? Kung ang rice, yung darak is sapat na. So, ba't pa tayo magtitipid? Kasi hindi natin alam, yung rice na nakuha natin minsan, di ba maraming insecticide na ginagamit. Kung
hindi pa masyado bilad yung rice hull na yun, baka makasama pa sa ating mga alaga. So, tingnan din natin yung quality ng ihahalo natin doon sa ating, lalo na doon sa pakain. Yan po. Okay. Meron At saka ano yan, yung sa akin personal observation ko. Kasi yung tinatawag nila yung bomba. Kasi yung kahirapan ng D1, dahil ginagrind nilang parang D1, o D1 to, pero kaya nga yung mga nutritionists nagtutur, ang D1, pagka yung pre-nest mo, nabubuo. Yung rice hull na pinino, pag pre-nest mo, yung buhagag ulit siya. As in pa rin yun. Yes, oo. Isang disadvantage yan, pag inilibad na pumunta sa'yo, madali kang mangati. Pangalawa, pag na-inhale mo yan sa lungs mo, maiipon yan. Susunod, magkakameron ka ng problema sa respiratory. Yes, tama. Okay. Nabanggit din kanina na, kasi nga po, bakit nakakatipid sa tubig? Kasi nga po, hindi tayo, sa style ng Team Atobi, hindi tayo Nagpapaligo. Yes. Oo, okay. O, tignan natin yung experiment sa ibang bansa. Gaano ang pagkwenta nila sa namemenos o gaano kadami ang tubig na nauubos sa paglilinis pa lang ng pigpen. Kasi pag may ipa ka na beddings, hindi ka na naglilinis, di ba? So, ayan po. Investigators in Canada and France provide some answers on the amount of time and of water spent in cleaning pig pens. The quantity of water to wash 1 square meter in the finishing house amounted to 47 liters. In farrowing places, it was 51 liters. In the nursery, just under 40 liters. The most interesting aspect, commented the advisors in Ireland, came when the time expenditure was recalculated on the basis of per square meter so it could then be compared with water usage. Since the amount of time involved in cleaning on this unit was shown to be just under 1 hour per square meter of housing, it meant an average of 19 liters of water used per minute. Yun. Dami, di ba? Hindi mo napapansin yun. Oo. Tapos yung per hour pa nung boy mo. Baka naman habang nag-host ng ganyan nakikipagkwentuhan pa. Yung diba? tubig. So you see, kapag ipa na may menos ka na sa paglinis ng yung oras at tubig, paglilinis ng pigpen. Singit ko lang tong question ni Bernard Rubio, no? Ano po magandang pang-disinfect ng ipa, beddings habang meron baboy? Actually, yung iba ho ginagawa nila dyan, yung probiotic. Pero ako no comment ako sa okay naman yon, but then yung sabi nga natin yung dahil kung wala kayong technology, hindi namin inisip technology, obserbahan niyo lang yung pagka ang dumi ng baboy ay malakas ang amoy, tapos nilalangaw, mataas pa rin yung undigested protein na actually puhunan nyo yun yung kailangan na para may gamit ng baboy para i-convert into karne. So kung maraming gumamit kayong probiotic, kumbaga minsan yung ibang probiotic natin mas nag-i-enhance pa na ibang mga bakterya, kaya minsan nakakasakit pa ho. So not unless dumaan talaga sa kamay ng micro at macrobiologist yan, yung talagang qualified. They know kung ano yung talagang dapat ng mga bakterya, hindi yung ginagawa lang natin. So doon sa mga nagte-technology po, hindi ho naging problema. Tulad ng sabi ko kanina, halos wala na yung undigested protein. Kaya yung mga langaw, mga nawala, yung pagdi-disinfect, actually, hindi ho kami naggagano na eh. Hindi na ho kami nag-i-spray ng dagdag pa sa labor, yung oras. Kasi lahat ho, tinitingnan namin yan. Ako personally, ginagawa ko kaya sa ang hirap pala nito. Isa lang to, paano kung marami to? Tapos yung gastos yung ganyan. Kaya kung talagang nakita ko na okay na yung ni-research at di-develop ng opisina ho, doon lang namin i-share. So, nasa inyo po. You also conduct your experiment. That is for your own knowledge and additional basis for you to decide kung gagamit ba ako nito o ito, makakatulong ba to, ganyan-ganyan. You have to be resourceful also. Yes, tama yun. Eto, may tanong si Sir Binmar Huarte. Good morning. Yung kulungan ko na merong ipanilagyan ko ng pen heads. After 4 months, napansin ko na nagkaroon siya ng maliliit na insect. Mahirap ipaliwanag kung anong name ng insect, pero yung size niya is parang anak ng spider ang size.
ng insects tapos ang bibilis gumapang. Ano po pwede gawin para sa susunod na lagay ko ng baboy hindi na siya magkaroon ng insect? Okay, ako una. Maaaring dapat iwasan natin yung pagkuha ng ipa na matagal ng Nakastock. nakastock. Kasi yung iba dyan, ginagamit sa as medium sa lupa ng mga nagtatanim. Huwag kayong bibili dyan. Pangalawa, huwag kayo iiwasan yung makabili ng ipa na meron pang konting mga bigas-bigas na durog. Because that will invite definitely na mga insects. Yes. Yun. So, yun ang kakagat sa mga baboy nyo. Yun ang sa akin. Totoo yun, totoo. Pag nakita nilang parang may amag-amag yan, parang may pinong sodas, ibig sabihin matagal na stock yan. At maraming parasites na yun. As much as possible, bago. Marami pong mga rice mills Bagong naman labas na sa puno at walang ganong bigas. Yes. Yung iba din naman na pamamaraan na ginagawa, bago ilagay sa kulungan, so nilalagay muna nila sa initan, pinapatuyo muna. Para kung may mga insekto is mamatay. Miss Ana. Ayun. Sabi ni Sir Bernard Rubio, Sir, wala na po bang labangan o paliguan yung recommended na design ng Team Atobi? Ito, yung style natin. Pinakita na po natin sa board. Ayan, sige. Ayan, ito po yung style ng Team Atobi. Una, simentadong sahig na nakaklebe. May nakaabang na drainage na labasan ng tubig at saka ihi. Tinatabunan ng ipa ang buong sahig na semento. Walang naiiwan na porsyon na nakalitaw na semento. Walang inilalagay na probiotics, scent, disinfectants, at sa ipa, hindi rin binubungkal ang ipa. Pinaiikutan ng 3 patong na hollow blocks at nilagyan ng bakod na tagusan yung labas-masok yung sariwang hangin. 18 inches ang kapal ng ipa. Walang wallowing pond sa loob ng kulungan. Patak ng tubig sa drinker ay hindi tumatapon sa ipa. Yan po ang sa Team Atobi. Oo. So, titignan natin yung style na traditional. Okay, sa traditional, a common setup ng kulungan. Plain semento na sahig. Dito nakahiga, pinaliliguan, dumudumi o umiihi. Minsan dyan din pinakakain sa sahig at dyan din sa semento pumapatak ang tubig sa drinker. Lupa, dito pinaliliguan, humihiga, andyan ang pakainan, dyan dumudumi, umiihi, dyan pumapatak ang tubig pag umiinom. Another? Last, lupa na tinabunan ng ipa na regular na nilalagyan ng probiotics plus asin, at dyan dumudumi para balang araw magamit na organic fertilizer or compost. May portion na sementado pahingahan. At meron ding wallowing pond na para mapreskuhan ng hayop at dyan din pumapatak ang tubig mula sa drinker. So, yan yung iba't ibang style ngayon. Ang ano ko lang dyan, kung halimbawa, ang style natin ay merong portion ng kulo ng sahig na merong ipa, tabo ng ipa, may portion na sementado na naka-level sa ipa na beddings, and then meron din tayong wallowing pond. Ang nangyayari dyan, sa aking opinion lang, mas magiging matrabaho. Kasi nakikita ko yan nagwawalis-walis yung mga tauhan dahil yung ipa pumupunta sa semento. Pahingahan yung semento, growing, parang gano'n na area. And then, yung ipa, parang sinet up yan para maging dumihan talaga. Because they're parang making compost at the same time while raising yung pigs. And then, meron ding wallowing pan because sa thinking na pag nainitan yung baboy, mapipreskuhan. But then, ang problema lang, linis ka ng linis. Kasi yung ipa, pag pumunta doon, tapos mamaya babalik, so dala-dala ng paa niya yung ipa, nandun na doon sa tubig. And then, nababasa naman yung ipa. Yes. And then, yung iba, nagkakaroon ng respiratory disease o pneumonia rin. Yun nga yung sinasabi kong difference kapag ka naka-technology ka, hindi natin kailangan yung walo. Kasi nga, yung ipa mismo, doon sila dumumi, umihi, nakakameron ng interaction. So, nagiging malamig doon sa loob ng ipa. Kaya, binabaw nila yung katawan nila doon. Kaya, yun, siyempre, kain, tulog. Hindi nila nagagamit yung oxygen ng katawan nila. So, mabilis nagre-regenerate yung cell, yung mga karne. Kagandahan lang na ipa mga partners na exercise yung baboy. Yes. Naiiwasan yung lesion, yung mga injury. Sabi nga, 'di ba kapag minsan nangyayari madulas, basa,
Diba? Pero kung ipa, talagang minsan nagrarambulan di ba? Nagbabalyahan sa loob na exercise sila, so nag-create lalo ng muscle yan. Yes. Tapos nagsusungkal sila, malamig naman ang temperatura ng ipa because there was an experiment na ginawa sa Indonesia tsaka Taiwan na tinignan ang temperature ng ipa, first 8 inches ng ipa at saka ng temperatura sa hangin, yung labas. So nakita nila mas mainit pa pala yung temperatura sa hangin kaysa doon sa first 8 inches ng ipa. Kaya pala parang hinuhulman ng baboy yung katawan niya doon dahil mas nalalamigan siya. Yes. Experiment po yan, actual result. Yeah. Sabi nga ni Endoy and Diane III, good morning, Team Matobi. Totoo po ba yan? Bago pa lang kasi akong sumubok ng ipa sa ang bedding, almost 4 months pa lang, wala naman pong problema. Yan, nakikita niyo naman. Na, so okay. True. Okay, kay Sir Alan Malyari, good AM po, safe po ang ipa. Base sa experience ko po, almost 2 years ko na po gamit yung ipa sa aking pig pen. Convert ko po siya into goat house at same ipa rin gamit ko until now. Ayun. Ito, sinusuyod ko lang po gamit ang rake sa pagtanggal sa dumi ng goats ko. Wala po akong naging problema in terms of mabahong amoy. Around 10 meters lang po distance ng pen sa mga kapitbahay namin. Siyempre, with the use of Atovi regularly, at saka nag-alternate siya minsan ng probiotics sa painuman. Yung dumi naman pwedeng kunin at pwedeng hindi Yeah. Kasi kung mapapanood nyo sa Atobi YouTube, meron po tayong video dyan na 3 years bago nilabas yung ipa, hindi kinolekta yung dumi, and then pag nakita mo yung dumi doon, dahil pinapatuyo, para na siyang putik na natuyo, tas lupa, dust, and walang amoy. So you see, you can use that as commercial, as organic fertilizer, or hayaan mo na lang doon. Kung wala kang halaman na paggagamitan, wala namang magiging kaso doon sa hayop. Yes. Isa lang Miss Annie to, kay Sir ano to ba? Takapaw kay Mine. Sabi niya, good morning, Team Matobi. Malapit na ako makapunta dyan. 1 year na lang talaga. Makabili na Salamat sa mga inspiration, mga ma'am, at kay Sir WBA, God bless. Natawa kasi ako sa bahay. Hindi mabasa Ito po yung isang tanong, isang message mula po sa Iloilo Hog Farmers Group member. Yeah. Si Rubrub Chua. Sabi niya, napakahirap gamutin ang ganyang beddings. Gamitin siguro yan. Host ng maraming bacteria, viruses, and fungi. The only reason ng nag-decay ang beddings ay bacteria and nothing more. Okay. So, Yes. Ito po yung message niya ng isang member. Ay, totoo naman na may bacterial community dyan sa ginagawa nating compost habang nag-aalaga. Ang problema lang, hindi mo matutukoy kung ikaw ay ordinaryong tao lang na hindi mo ipapalaboratorio o pasuri man kung anong mga bakterya ang nando doon. Meron, yes. So, medyo lang tayo doon, medyo nag-aalangan lang tayo doon. Kasi kung hindi naka-technology yan, talagang lahat na ng klase ng bacteria at fungi pwedeng mapunta ron. Yes, oo. At nasisimot nila yun, Actually, yung ako, malayo sa linya ko, but based on my own research at yung sinasabi nga nilang undigested protein, yan yung pagkain ng mga bakterya din yan Yan yung hinahabol nila doon Nandun po yan sa dumi ng hayop. Dumi ng hayop. So, kung yung dumi na, ang malalaman yan, unang-una, ba, dumumi yung baboy, yung kahit anong hayop, pag malakas ang amoy niya, tapos malansa, mabaho, ibig sabihin, maraming undigested protein, malansa, maraming bacteria, organism, whatever it is, andyan ho yan. Pag sa may beddings, risal, may beddings naandun yan, tapos nabasa-basa pa ng konti, lalo na ho, yan. Kaya sa amin, yung kaya namin sinashare yun sa may technology kasi based on our experience kasi ang talagang aim namin halos lahat ng problema ng mga farmers tinitingnan namin kung saan kami makakatulong sa inyo do sa
sa mga problema niyo sa mga yan, pagayupan, halaman, isda, lahat. So isang nakita lang namin yan talaga yung utilization ng mga nutrients. Yes. Kasi yung magandang nutrients, magandang advice ng mga vet, ng mga consultant nyo, ganyan. Pero kung yung mismong katawan ng hayop, yung pinakamaliit niyan, yung cells, hindi mag-respond o hindi niya ma-utilize, magamit talaga, pag inilabas yan, konti lang siguro ma-utilize, pero the most, yung hindi niya na i-convert sa, halimbawa, sa muscle, sa meat. So, susunod yun, pagkain na nga ng mga bacteria yun. Kasi, isa hong manifestation, kung meron kayong biogas, dati kayo may baboyan, tapos meron kayo ginagamit yun, gumamit kayo ng technology. After makikita nyo, wala na kayong makukuha biogas yan, hindi na mag-aapoy yan. Kasi wala nang fermentation na mangyayari, wala nang ano yung mga methane. Bacteria para to produce methane. Ayun. Okay. So, ayan, kung gusto niyo mag-alaga ng baboy, lalo ng mga OFWs natin na nanonood, you can do that na hindi tayo nakakapinsala ng kapitbahay at ng ating environment, ozone layer, kasi wala ng ammonia. Okay. Puntahan pa natin yung iba pang mga kababayan natin. Meron ako dito, Miss Annie, si Ace. Good morning po. Papost naman po ng sample ng cage na gamit ang IPA. TY po. Okay. Sige po, sir. Pwede rin silang magpunta. We'll give you one. At pwede rin kayo magpunta sa ating mga A2B YouTube videos. Yes. Nandun po particular yung Bayan-Bayanan Demo Farm. Makikita nyo po doon yung experiment farm ng Team A2B. Yes, sir, Ace. Puntahan niyo po yung A2B YouTube. Makikita niyo po yun. Okay, meron po yung tanong ng iba pa o message reaction from Hog Racing Philippines group members. Sabi ni Lynn Aklet, bakit po nakakamatay sa baboy? So, hindi. Hindi siya nakakamatay. Ayan. Go, read more. More. Maribel Calabiao. Anong channel po at anong oras? Sabihin na itong ating... Farmers Itong farmers. Yes. So, ayan po, every Saturday, 8:30 in the morning. Rian Simbahon Galarion, totoo po ba? Ayan. Totoo daw ba nakakamatay? Hindi po nakakamatay ang IPA. Okay? Okay, Rose Nepalar de Rico. This is a wrong info. Organic farming is not harmful. That's right. Yes. Marjan Takulod Kandasa, the topic is not yet conclusive to be tackled on Saturday. Hindi nagbabasa tong si Mr. Joreco. Huwag naman po kayong ganyan. Sige. Huwag po kayong ganyan. Tulungan na lang. Rika Mahalan. Ang ganda ng kaapilyado niya, Kamahalan. Yes. Yan ang gamit ko. Walang amoy. Nagpapatay ng amoy. Malusog ang mga baboy. Talagang ayos yan. Thank you, Ray. Ernesto Lariestan. Ano ang kapal ng rice hull ang kailangan? Salamat po. So, pwede na po ang 18 inches. 8. Under ilan discretion, po? Pwede rin naman. Pwede rin try ng- sa 8, pwede sa 12, 8, pwede sa ayan, 18. ayan. Pwede rin 8. Ito, Miss Annie, maganda. Angelica Bumarlong Ruiz. Hello po. 10 years na akong gumagamit ng IPA. Kasi, maganda yan eh. Kahit pa paano, may kumikita pang ibang tao dahil doon sa pagbibenta ng Yes. iba. Yes. Saka, ito, sabi rin ni Alan Malyari, good AM po, safe po ang IPA. Base sa experience ko po, almost 2 years na ako pong gumamit yung IPA sa pig pen ko at kung ayun ba yan? Yes po. Nasagot po. Okay, ito na lang. Talagang Miss bago Ana. sa- Si Miss Ana. Comment ni Alan Malyari yung bago. Ang sabi niya, I can say mas happy pa po ang mga goat ko sa IPA kasi mas gusto pa nila sa IPA kaysa sumampa sa elevated na hinihigaan nila. Ayan. Tama naman Ano yun. yan? Ang mga goat ngayon, millennials na rin. Yeah. Namimili na rin. Yes. Ito may message si Sir Raul Matsumuto Ortonio. Good day, friend. May puhunan ako magbabuyan. Ang problema ko, maghanap na lang ng taong tagabantay na tapat. Tapat. Ako kasi may ibang negosyo din. Oo. Thanks, see you, Ma'am Ana.
Wow, special mention Thank you ha. and see you, Miss Ana. O, ba Sige. si Miss Ana Miss lang? Ana lang. Teka lang, sir ha. Ikaw Alam mo, napunta dito lagi eh. After 1 year po ako makakapunta ng office siguro po. Actually, ang problema ngayon sa totoo, Tao. maraming employer, farm owners, ba ang problema nila, yung tao. Oo. Yung isang kaibigan ko, ang ginawa niya ganito. Yung sa technology natin, ipa, ganyan. So, yung drinker naman, meron naman. Tapos yung feeder niya, yung automatic feeder. So, nag-Cosmo engineer din siya. Tinilungan ko siyang i-design yung automatic feeder. Mga screw, lang naman yan, madali lang naman. Tapos, naglagay kami ng timer. Tsaka yung sensor. Let's say, yung doon sa labangan nila, mababa na, automatic iikot yung kasi may sensor nga eh. Automatic iikot yung motor, paikutin yung conveyor, maglo-load ulit siya. So, pagbalik niya sa hapon, miski gabihin siya, nakakain na yung tapos wala siyang nililinisan. So, from there, wala nga siyang bantay. Tinaasan niya lang yung bakod para sa mga magnanakaw. Nilagyan niya ng CCTV. Mas okay pa raw nga eh. Ay, shout out ako kay Lince Acta Bernardino. Okay. Ito lang, sir, bigyan Nasa ko ng Canada. Si Sir Alan Lansang, mga ilang months po ang IPA. So, kanina po sa discussion namin, ang IPA po, dito sa Team Atobi po, inaabot po siya ng 1.5 years to 3 years, depende po. Okay, tapos isa pa po, shout out po sa lahat ng taga-SOM family. That's my school when I was high school. Nanonood po sila ngayon. Sana po may matutunan tayo at maibahagi po natin sa ating mga kapatid. At saka, ito advice ko sa okay, old school tayo eh. So nakikita natin ang problema ngayon sa tao, kung may negosyo tayo yan. Why don't you be more creative and level up sa mga technology? Lalo ngayon. Ito, idea ko lang Okay, yung farm nyo, kailangan lang talaga natin yung internet connection eh. Yung farm ninyo, may farm kayo, di problema yun. Nabanggit ko na yung pagkain, pwedeng umaga But then, kung malakas ang internet doon na pwede nyo lagyan ng mga CCTV, makikita nyo rin sa mga cellphone nyo kung ano nangyayari kung may magnanakaw. Meron din mga application ngayon na yung anti-theft ng mga sensor na kapag may aaligid-aligid, ino-notify ka agad kayo. And then from there, of course, meron naman yung connection sa local municipal, barangay, ino-notify na may umiikot na sa farm ko, ganyan. Ayan. Make use of the technology. In fact, sa technology, pwedeng miski wala kayo doon, meron kayong, alam nyo, iba na yung technology, pwedeng, magsasalita cellphone, huwag ka na magbalak. Nakikita kita. Napapaligiran kita. Marami ako dito. Bawat kanto, andun ako. Ayun. Tapos, paliparin niyo yung drone nyo na merong air attack. Walang mangangahas pumasok. Wala nang mangnanakaw sa baboy nyo. Meron pa po ba mga tanong? Yes, meron galing kay Ma'am Cheche. Good morning, napakinggan ko po kayo sa DZAS. May farm po kami sa Mindoro. Gusto ko po sana mag-aral ng agriculture. Kung ano ang pwedeng masimulan, pwede niyo po ako matulungan. Thank you. Sure. Yes. Sige po. Punta lang kayo sa Facebook. Yan, hanggat hindi pa namin naaayos ng final yung sinasabi namin. And of course, yan nga. Meron tayong may offer sa kanila later. Later. Surprise. Surprise! Kumbaga na neutral tong organization natin. Promise. It's a promise. Meron pa kay Sir Dino Galuno. Good morning, Team Atobi. Naka-order na ako sa inyo ngayon. Pinatesting ko sa anak ko ang Atobi dahil may alaga siya sa likod bahay namin ng native na manok. Na-observe, mabilis mangitlog ang mga alaga. Ang mga alaga niyang native chicken, paano naman pala gamitin sa gulayan ang Atobi gaya ngayon mainit? Pag magdilig ako araw-araw sa gulayan, kailangan pa ba nalagyan ng Atobi ang tubig? Miss Annie? Opo, kailangan po para mas maging matibay siya doon sa init. At inaayos at the same time yung cellular structure niya, kung ano man yung stage ng growth niya, natutustusan po sa tulong noon. Of course, kailangan din ay after ng technology, mag-apply din kayo ng kailangang fertilizer.
Yan ang pagkain niya. Okay. Yun pong nagtatanong po ng paano bumili, punta po kayo sa Atobe Nanotechnology page. Yan. Yan. Okay. Next. From Alan Malyari, FYI lang po, 2 po ang goat houses ko. Isang elevated, isang pig pen converted goat house. Mas prone pa po sa sakit, respiratory, yung mga goats ko sa elevated house compare sa mga nasa pig pen. Oo. Na nakaipas sila. Oo, so nakaiba siya. From Carlito Camacho, at higit sa lahat yung paggamit talaga ng Atovi technology, safe and clean ang produced na meat. Para sa masa, kikita talaga di lang pang kalikasan, pang pamilya pa. Tagline Sir Carlito. Ngayon naman si Sir. Salamat, Sir. Thank you. Okay. At abangan nyo po, friends, ang seminar dito. After siguro ng ating mga lockdown na ito, may re-resume na natin yung naunsyami na seminar. Sabi nga, normal operation. Ayan. Miss Ana, you have something to say pa po. Sana. Yes, ano po? Opo. Any message advice para po sa ating mga kababayan bilang animal nutritionist? Ayun po, sa nutrition side naman, mas bigyan natin ng tamang pagkain yung ating mga baboy. And then, para mas madali sa lumaki, yung sa paggamit ng Rysal, wag po kayo mag-alala kasi hindi naman talaga siya nakakamatay. At tignan po natin yung basta yung quality ng ating ipa. Yun nga, sabi nga ni Miss Bing na Miss Cheryl na bago tayo gumamit, tignan natin yung quality, ibilad po natin bago natin gawin as beddings. Ayan po. At doon sa mga nagre-request ulit po ng formulation, wag lang po kayong message kayo sa Atobe Nano or doon sa messenger po ng Walter. So, ibibigyan po namin kayo ng free formulation. Kasi sa ngayon po, ang dami ho nag-request ng formulation sa ngayon po eh. So, message lang po. Ayun. Okay. Ako naman sa ating lahat na not only the farmers and would-be farmers, marami kasing yung nadi-discourage ngayon on going to agriculture because katulad nga yung ASF, sabi nga, yung akin wala naman, kinuha ng gobyerno, yung mga binayaran, ganyan. So, alam niyo, the government is trying to make their move for a safer Pero ako, ang advice ko sa inyo, never stop. Miski let's say may mga nai-import, dumarating na, mas mura. Ako, at yung sarili niyo na lang intindihin nyo. Food security. Huwag kayong magpawala ng pwede nyo pagkan because anything might go wrong in unexpected date. Katulad nitong nangyari sa atin. Who would expect that COVID-19 will come? And there is a second wave, third wave, ganyan. Nakita naman natin, this is not an ordinary. But then, of course, miski may mga gamot, and then, kung wala na tayong makain, kung wala na kayong mabili, halimbawa, naubos na yung support sa atin ng government, siyempre, taxes talagang malaki. At least meron kayong pagkain sa sarili ninyong Tama yan. Importante sa atin kasi, worst comes to worst, ang number one, kailangan may makain tayo. Opo. Huwag tayong bibitaw sa agriculture. Kasi very, very important yan. And, para sa akin, yung may miski may mga, pasalamat nga tayo, may mga internet, ganito miski naka-lockdown tayo, eto pa rin tayo, we can still communicate, at least binabalance ng gobyerno natin, at least pinayagan na rin nila yung mga courier natin, so nakakarating sa inyo. Medyo konting pasensya lang, kasi syempre binabalance ng gobyerno, marami kasing ba't sa amin wala pa, ganyan. Talaga namang, kung may contest nga lang ng patigasan ng ulo, number 1 agad ang Pilipino sa tigas ng ulo So, di ba, Ana? Natawa si Ana, di ba? Lagi tayong first placer. Sinabi na nga lahat, ginagawa na Lumalaban pa Ay, nako. Anyway, so sumunod na lang ho tayo. Hindi naman tayo talagang sinisikil o sinasakal. Kaya binabalansin nga ang mabuti. Yun nga, food production, para sa akin, huwag kayong bibitaw. Do yung priority. Andito naman kami. Laging tumutulong sa inyo. Anytime nga lang ho. Pag may problema, Facebook, ayan. Sabihin nyo rin doon sa mga kasamahan natin na, let's say, wala internet o walang pambayad sa Wi-Fi, meron namang free data, di ba? So, at least sa Facebook, nakakapag-communicate pa rin. Yes. See?
So, ayan po, mga kaibigan, ang ating po namang episode for today, na sana po may napulot kayong dagdag na kaalaman. Yung sa lahat po ng nanood, maraming salamat po. Tuwing Sabado po, sinasamahan nyo kami. Maraming salamat po at may natutunan din kami sa inyong mga sinishare, sa mga nasi-share namin. Sana po may natutunan kayo. At sana po wag ninyong kalimutang ibahagi sa kapwa natin magsasaka kung ano man po yung magandang na idudulot sa inyo ng katulad ng grupo na may magandang adhikain sa agrikultura. So sana po sama-sama tayo na ibahagi ko ano yung magagandang nangyayari. Wag lang yung puro negative. Wag na nating pansinin yung negative. May ano ng mundo natin, puro negative na eh. So, be positive all the time. Maging masaya po tayong mga magsasaka na tayo po ang nagbibigay ng pagkain sa lahat ng lamesa ng bawat Pilipino at sa buong mundo kung sakasakali mo makalabas tayo ng Pilipinas. So, sana po yun yung maging goal natin na maging masaya tayong mga magsasaka at tayo po yung nagbibigay ng pagkain sa pagkainan ng ating mga kapwa Pilipino. Thank you, Miss Luz. Yes po. May question si Sir Alejandro Nablotizon. Hi, Ato V team. May I know your Facebook page? Ato V Nanotechnology po, sir. Yung host po ng live stream na to, that's our Facebook page. Yes. Saka merong pang-question din yung formulation ng pizza ruminants. Actually, na-discuss namin yung last di ba? Last live streaming, yung Saturday. Puntahan nyo na lang po yun. Paano puntahan? Facebook videos or sa YouTube. Sa YouTube. Ano po yung dati natin live Ato stream? V channel po. Katatawa na. Support me. Pwede nyo pong puntahan po yung YouTube namin. Type nyo po doon yung topic is ruminants sa kambing po. Last Saturday lang po yun. Nandun po yung mga formulation natin. So, pwede rin po kayong humingi ng formulation po dito sa office. Ayan, okay. So, yan po ang ating Farmer's Talk 2.0 episode for today. And sa susunod, iniimbitahan na rin namin kayo uli na manood po sa ating live stream. May isa lang akong pahabol na babatiin kasi first time niya pong manood dito. So, sana po, Ma'am Bessie Padre Lanis makatulong po sa inyo kasi marami rin silang tanim na palay, may alagang baboy. So, sana po yung episode namin is makatulong po sa inyo. Pastora, thank you po. Thank you, thank you. Uli. Si Alejandro Nablotizon. Okay. Thanks po. Thank you din po. So, papaalam na po tayo. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. Hanggang sa muli, Team Atobi will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye! Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi Technology, Atobi Technology, Atobi Technology, Atobi Technology, Atobi Technology, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala nang